Ola from Barcelona. Today, bibisitahin natin ang 92 years old nating si Lola Merced. Pero bago yun, dadalhin ko muna kayo sa palengke dito sa may kalsada. At bibili tayo ng ilang pagkain para sa kanya. Lulutuan na rin natin siya ng lunch. At mangunguha na rin tayo ng wild asparagus dito lang malapit sa bahay niya. Lately, medyo maulan dito sa Barcelona. Sunday nga pala ngayon. At dahil magandang sikat ng araw, ay labas ko ng bahay ang mga anak ko ng maaga. Dito na lang kako kami sa labas mag-aalmusal para masulit namin ng bongga ang buong umaga. Nasa trabaho nga pala ngayon ang aking asawa. Pero tatakas daw siya at susunod sa amin dito mamaya-maya. Every Sunday may maliit na merkadilyo na pumaparada malapit dito sa munisipyo na maliit naming baryo. Same lang din palagang pwesto ng bawat paninda. Kaya alam ko na kung saan ko bibilhin ang mga kailangan ko. Una ko nga napansin ay mga kalsot o mahahabang sibuyas na ito. Alam nyo na. Soon ay meron na naman akong vlog about sa kalsutada. Iniisip ko rin dyan kung bibili ba ako ng suso. Gusto kasi ito ni Lola at ng asawa ko. Wag na. Bilhan na lang natin siya ng alcachopas o artichokes. Favorite ito ni Lola. Mag-iihaw din kasi tayo ng lamb kaya gulay at prutas na lang. Mamaya ko na lang ipapakita sa inyo mga pinagbibili ko kapag andun na tayo sa bahay niya. Ilang araw na ako naghahanap ng persimmon at dito ko lang pala makikita kaya pinakiyaw ko na. Patapos na kasing season ito. At next year na ulit ako makakatikim. Pero nabawasan pa. Kasi nakita ko itong friend ko na addict sa prutas na ito. Kaya sobrang tuwa niya nung inabot ko ang kalahati sa kanya. In return, inilibre naman niya ako ng hilaw na mangga. Alam din niya kasi na sinasawso ko ito sa bagoong. Bumili na rin ako ng apple na sobrang laki. Sabi nga ni Lola dito sa tabi ko, buti hindi na itong paampuno sa sobrang bigat ng mga mansanas na ito. Si Jana naman hinog na mangga ang gusto. Ang dalawa ay nagkakahalagang 10 euros. 680 din sa peso. Sabi ko nga simutin mo hanggang buto ha, para di sayang ang binayad ko. Nakita ko rin dito ang ilang kong pang kaibigan. Pati hipag ko at pamangkin ko ay nandito rin. Ayun nga, dahil patapos rin ako sa pamimili, ako na lang muna mag-aalaga. Para makarelax-relax naman itong hipag ko. Sinama ko na lang si baby dito para mamili ng candies na may honey at lemon, candies na kape at ilang cookies at chocolates para din kay Lola Merced. Mahilig kasi si Lola na magbitbit ng candies sa bag niya. After ko nga mamili ng mga problema na ako pa uwi kasi sobrang bigat ng mga pinamili ko. Kapag pinabitbit ko kina Jana baka hindi na lumaki. Pero buti na lang andito na ang Prince Charming ko na nang imbita pa kumain kasama mga kaibigan namin. Very typical tuwing weekend kapag kasama yung mga friends na magbermud sa umaga. Konting alcoholic beverage at konting pulutan bago magtanghalian. Pero soda lang ininom ko dyan at isang baso ng beer naman para kay Chef Jama. Ito naman ang mga pulutan. Pickled olives, pepper at cucumber na tinatawag nilang banderilla. At yung isa naman ay pickled olives with chilies at anchovies na tinatawag naman nilang hilda. Meron ding fried potatoes at isang malaking plato ng potato chips na may tahong in can at pickled anchovy o isdang binabad sa suka. Kapag nakikita ko ito, naglalaway na ako. Sinilip lang namin ang aming tindahan bago magsara at kinuha ko lang aso ko sa bahay para isama sa pagbisita kay Lola Merced. Sa sobrang lamig ay nag-i-snow ng ilang kabundukan dito. Kaya nung nakita ng mga anak ko sa bintana ay nagyaya na naman. Pero malapit lang naman yan. Isang oras lang ay makakapunta at makakagawa na kami ng snowman. Grabe naman ang kalsada sa harap ng bahay ni Lola. Dahil walang tigil ang ulan nung nakaraan, inapuno ng tubig ang daan. Finally, andito na tayo kina Lola. Isang mahigpit na yakap lang tapos diretso luto na. Kasi magti 3 PM na. Nakasindi na daw ang uling at mag-iihaw na lang. At silang nilalagay namin sa lamp kung curious kayo. Hindi sila mahilig sa mga sauces dito. Sa ganitong paraan mo daw malalaman kung talagang fresh at masarap ang mga meat na kinakain nyo. Iniwan ko na si Chef Jama dyan para siya na lang mausukan. Tutulungan na lang natin si Lola sa loob. Bukod sa kamatis at pipino, bilihan ko rin si Lola ng green beans, mandarins at walnut na di pwedeng mawala sa diet niya. Dapat kumain daw tayo ng 2 walnuts a day para hindi tayo maging makakalimutin. Para sa mga mangungutang, itong iyong ipakain. Charis. Gumawa na rin ako ng tomatoes at pepino salad para balance. Salt and olive oil lang nilalagay nila, okay na. Dahil mahilig si Lola sa artichoke, ipapakita ko sa inyo ang isa sa paraan niya kung paano lutuin ito. Dahil tumatanda na si Lola, tinatamad daw siya. Siya lang din naman doon kakain mag-isa. So ayan, inilis ko lang ang dahon-dahon sa labas. Hanggang makarating sa part na medyo light yellow na ang dahon. Kinakat ko lang ng konti ang stem at yung dulo kasi matigas ito. Hiwain natin. Kung gusto mo maging malutong, nipisan mo lang. Bahala ka na dyan. Kuha tayo ng harina at lalagyan lang natin ng konting tubig. Tapos yun na yun. Bulutin mo lang ang bawat artichoke ng flour at iprito hanggang maging golden brown. Tapos saka mo nalagyan ng asin. Yan ang isa sa simpleng paraan ni Lola na itinuro niya sa akin noon. Kainan na. Luto na rin ng ulam, sabi ni Chef Jama. Sa lamesa, meron din tayong piniritong patatas na si Lola ang nagluto. Ito kasi ang palaging request ng asawa ko at mga anak ko sa kanya. Sinamantala na rin niya, nag-ihaw rin siya ng ilang pirasong liempo para kinabukasan na may ulam na kami. Pagkakain, nagpipresenta maghugas ng plato itong asawa ko. Pero alam na namin na isasagot ni Lola. Wag daw kami gagalaw o magagalit siya. Kaya naman habang naglilinis ng pinggan si Lola, ipinix na lang ni Chef Jama mga ilang bagay ni Lola na kailangang ayusin. At naisipan na lang namin manguha ng wild asparagus sa lugar
ka na di kalayuan dito. Sobrang ganda ng lugar kung saan nakatira si Lola. May ilog at falls din na malapit dito. Saka ako na ipapakita sa inyo. Baka abutin din kasi tayo ng gabi. Around February to March na nagsisibula ng mga wild asparagus dito. January pa lang ngayon. Pero feeling ko meron na din. Pero kakaunti pa lang. Tulad nito nagsisibulan pa lang sila. Kaya siguro in 2 weeks punong-puno na ulit ang lugar na ito. Nagpaiwan kami ni Jana sa pangunguha ng wild asparagus kasi kailangan na panganay ko na mag-CR. Habang namimitas ako ay nakakita naman itong si Jana ng baboy ramo. Isang buong pamilya at nagkatidigan pa kami ng nanay nila. Dahil yung mga piglets o biik hindi talaga kami gumalaw ni Jana. Mas aggressive kasi kapag may mga kasamang baby. So sobrang laki natakot ako. Isang suwag lang niya itumba na si Pinay sa Barcelona niya. Sayang tinakbuhan ko yung ulam. Pero okay na din may wild asparagus naman na tayong nakuha na pwedeng ipang omelette natin. Umuwi na kami ng bahay at ayan si Lola Mercy nakapaghugas na ng pinggan at nagmamapa ng sahig. Nilabas na namin ang mangga kasi kanina pang nangungulit din itong si Jana. Dito na natatapos ang vlog ko. Uwi na kami kasi gabi na. Magkikita pa naman ulit kami ni Lola Mercy bukas. So siya hanggang sa susunod. Adios!